maybe I'd like to open up with questions to the COMELEC, beginning with the Chairman Garcia. At baka po sa pagsagot ng mga tanong, pwede nyo na rin po bigyan ng mga komento ninyo dito sa mga panukalang batas na dinidinig ng aming komite. So, first of all, Chairman, in COMELEC's view, does the Constitution require Congress to define political dynasty before it can be regulated? Magandang umaga po, Madam Chair, the Minority Floor Leader. Yes, Madam Chair, may decision na po ang Korte Suprema sa kaso ng Pamatong versus the Commission on Elections at sinasabi po ng ating kagalang-galang na Korte Suprema na naandyan ang prohibition nakalagay po sa Article 2, Section 26 ng Philippine Constitution of 1987, subalit kakailanganin po ng isang batas upang ma-define yung extent, yung scope ng anti-political dynasty prohibition ng saligang batas. So, Madam Chair, yes, kailangan po ma-define natin yung extent, yung lawak ng prohibition na magkakaroon sa ating bansa. At sa pagde-define po na yan, Chair, anong degree of relationship ang kino-contemplate ng COMELEC na dapat saklawin ng ban? Hanggang sa second degree ba tulad nung sa SK law at tulad nung dalawa sa mga panukalang batas natin, or sa third o lampas pa tulad nung isang bill kay Senator Robin? Maraming salamat po, Madam Chair. Yung pong ating kasagutan subject sa filing ng formal comment by the Commission. As far as the COMELEC is concerned, we have Republic Act 10742. Yan po yung SK Reform Act. Ang isa sa mga kauna-unahang batas na nag-prohibit ng political dynasty up to second degree of consanguinity and affinity po. Ang Bangsamoro Electoral Code ay nagkaroon din po ng prohibition sa political dynasty up to second degree po. Ang nilagay din ng consanguinity and affinity sa mga members po ng parliament. So, dito po sa tatlong panukalang batas ay lumalabas po yung up to second degree yung dalawa kay Senator Ping at kay Senator Pangilinan, at yun ang pong kay Senator Padilla ay fourth degree of consanguinity. Sa amin pong palagay yung second degree of consanguinity po ang mas practical at mas reasonable in order not to deprive others of opportunity to run for public office, which is under Article 2, Section 26 naman po. Yun yung kauna-unahang phrase, that opportunity for public service is open to all. Naisip ko tuloy, Chair at Minority Leader, si Senator Robin, isa sa mga authors natin na may pinakamahigpit na proposed na saklaw ng anti-dynasty law, ay dito sa Senate, isa sa mga kumakatawan din sa Bangsamoro. And yet, no, interesting, mas mahigpit ang panukala niya kaysa yung nandun sa kasalukuyang Bangsamoro Electoral Code. Hopefully, if he will arrive, we can also seek his insights kung bakit ganun po yung panukala. But just returning po to the SK Reform and Empowerment Act. Gaano ka? Okay. Before I follow up dun sa point ninyo, Chair, sa SK, pwede po bang i-clarify yung second degree? Sino po ba ang saklaw doon? Hanggang kapatid ba? Hanggang sa lolo-lola po? Hanggang sa apo ba? Yes po, Madam Chair. Kasi po kung pupunta sana tayo hanggang third degree, uncle na po yon. So, yung pong anak, lolo, lola, kapatid, so yan po yung mga covered ng up to second degree. And again, effective naman po yung pagpapatupad ng komisyon para po sa kaalaman ng kagalang-galang na committee nung SK Reform Law, sapagkat nito pong nakaraang halalan noong October 2023 ay madami pong na-disqualify or na-cancel na candidacy ng commission based sa violation noong prohibition ng up to the second degree of consanguinity and affinity. So madami rin pong nag-file at nakita yung relationships na yon. Sabi nyo nga po, Chair, na naging effective yung COMELEC sa pag-enforce nung anti-dynasty provision ng SK Reform and Empowerment Law. Paano exactly na minonitor at in-enforce ng COMELEC iyang disqualification provision? Maraming salamat po, Madam Chair. Una po, gusto lang po naming liwanagin, yung po sana yung gusto naming sana ma-clarify
kung sakali magkakaroon ng final version yung batas. Kasi po, una, yung isa po, pwede kami magmoto proprio sa panukala po ni Senator Pangilinan. Ang isa naman po ay by a person of voting age. Sa ating pong Omnibus Election Code, ang lagi pong nakalagay of a registered voter. Sana ang magpa-file. Maganda po siguro, Madam Chair, ma-reflect po that a petition may be filed by a registered voter. The COMELEC may motu proprio or by a petition by a registered voter. So para po dalawang option. Either kami ang magmoto proprio dahil hindi naman po namin kilala lahat yung mga kandidato. Recently po, yung last election, 42,000 yung candidate sa buong Pilipinas. So hindi naman po namin kakilala kahit sa level ng munisipyo. So yung moto proprio, pag talaga pong obvious na alam naman natin na magkakapatid o mag-ama, mag-ina. Pero yung pong iba, dapat po sana by a registered vote, by motu proprio or by a registered voter, so that a registered voter can file a formal petition before the commission kasi baka kakilala nila yung mga nagpa-file. Ngayon po, yung pangalawa pong problem po namin is ano pong klase ang petisyon na dapat i-file. Doon po sa versions ng tatlong bills, magkakaiba po. Yung isa po, kay Senator Padilla, petition to disqualify. Yung pong kay Senator Ping Lacson, petition to disqualify. Yung pong kay Senator Pangilinan, petition to deny due course and or cancel candidacy. Ano po yung kaibahan po ng dalawang yon? Yung petition to disqualify po ay pwedeng i-file kahit up to the noon of election day. Yung pong petition to deny due course can be filed only at least 25 days from the date of the filing of the candidacy. Doon po sa petition to disqualify, pag na-disqualify yung kandidato, pwede po siyang palitan. Doon po sa petition to deny due course and or cancel candidacy, wala pong substitution. Doon po sa petition to disqualify, before the decision recently na Supreme Court, kapag po lumabas yung kaso after the election, ang uupo po by succession. Doon po sa petition to deny due course and or cancel candidacy, kapag po na-cancel ang candidacy after the election, hindi namin na-desisyonan before the election, ang uupo second placer. So, yun po. So, kung kami po ang tatanungin, maganda po siguro petition to deny due course and or cancel candidacy. Diyan po kahit po silent yung SK Reform Act, yung Republic Act 10742, ang ina-apply po namin cancellation of candidacy. Kasi po may period yun, may prohibition, hindi po yung hanggang sa hanggang sa araw na election pwede mag-file ng petition. So yun po yung isa sa mga kaibahan. Ngayon po, yung sa tinatawag naman pong effect sa votes, Madam Chair, Your Honor, may recent decision po kasi ang Supreme Court. Sabi po ng Supreme Court sa Maungadatu versus the COMELEC na inaabando na po yung doktrina ng second placer. Yung po kasing nakalagay doon sa panukalang batas ay ang effect daw po, votes for disqualified candidates are not counted. Sabi po naman ng Senator Ping Lacson, counted po. Not counted din po. Sabi naman po, relies on the effect of the COC for cancellation. Ang problem po natin, sa kasalukuyan, hindi na po maa-apply yung second placer rule. Ang maa-apply na po, whether disqualification or cancellation ang na-file, ang uupo na po by succession. Although bilang caveat lang po, subject pa po sa kasalukuyan sa motion for reconsideration yung resolution ng Supreme Court. But in the meantime, the present resolution is ang uupo na po ay by succession. Hindi na po. So yan lang po yung gusto namin maklarify. First, ito ba ay dapat petition to disqualify or petition to deny due course? Ang amin po sana suggestion, kung magkakaroon ng TWG, it should be petition to deny due course para may period lang po. Number two, kung sakasakali po yung effect, then we have to follow the doctrine laid down by the Supreme Court in the case of Mangungudato versus COMELEC. Isa pa pong punto, Madam Chair, kung inyo pong mamarapatin, hindi po kasi naisama po yung kay Senator Ping Lacson ay yung extreme scope kay Senator Ping po, province and city. Doon po sa dalawa,
nationwide. So medyo yun lang po yung aming isang ito po decision talaga ng Kongreso na kung pang national and local, at mukha po hindi po naisama rin yung barangay. Yung relationship sa barangay at saka po yung sa regional. Kasi po meron po tayo ngayon na regional parliament. And therefore, ine-elect din po yung mga magkakaroon nga po tayo election sa October 13, ine-elect po, mukhang hindi po nakasama sa tatlong versions, yung regional parliament, including the nominees of the political parties in the region or the parliamentary legislative district members na i-elect po sa parliament. So siguro po maganda para naman po na maisama rin sila. Kasi po yung mismong prohibition sa political dynasty sa Bangsamoro, para sa kanila lang po yon. Para lang doon sa miyembro ng parliament. Pero it does not extend. And remember po, Madam Chair, Your Honor, na ang election po sa parliament ay separate sa election ng national and local. Nag-election po tayo nito nakaraang May 12 sa national and local, sa mga governors, vice governors hanggang sangguniang bayan. Mag-e-election po naman tayo ngayong October 13 para sa members ng parliament, parliamentary district at saka po political parties. Mukha pong hindi naisama yung sa region. And therefore, baka po pwede mapag-isipan na kung sakali lang gagawa po tayo, may kasama yung region or barangay and or yung SK kung sakali po. Dahil hindi po synchronize ang election eh. Katulad po sa barangay ngayon, ang susunod na election natin, kung magtutuloy-tuloy yung law, ay sa 2030 na po. Samantalang yung election po sa national ay sa 2028 naman po. So hindi synchronized and therefore hindi magkakaroon ng simultaneous filing. What is the effect kung merong isang barangay chairman tapos tumatakbo kapatid niya sa mayor? O kaya naman po merong SK chairman tapos tumatakbo ngayon na miyembro ng parliament. Papaano po yung ganung hindi po siya na-cover dun sa tatlong versions ng bill po.